Okay, purin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maganda ho ba umaga natin? Wala kayong sagot eh. Okay, muli po tayong tumayo at bilang pagbigay galang po sa salita ng Diyos. Po tayo sa Aklat ng mga Gawa, chapter 1, verse 3 to 8. Yeah, tayo po tayong lahat at kilos-kilos. Galaw-galaw, hindi tayo pumanaw. Okay, babasahin ko lang po at kailangan po sundan. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mula po dito sa verse 3, Acts chapter 1, verse 3. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus na huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba niyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Okay, pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po'y dumako muli sa panalangin. Ama, nagpapasalamat muli kami sa biyaya ng buhay na kaloob po ninyo sa amin sa araw pong ito. Salamat muli sa pagkakataon kami po ay makapagtipon upang sama-sama po kaming manambahan sa lugar na ito, Panginoon. Nawa, pag-ibig pa rin namin sa iyo, siyang patuloy nag-uudyok sa amin upang patuloy namin ganapin ang iyo pong kaloobang ito. Hiling namin na kami po ay pong linisin sa lahat po ng aming mga karumihan. Meron po kong nakikitang hindi po tama sa aming pong mga puso, sa aming mga buhay. Panginoon, buong puso po kami nagpapakumbaba at kinikilala po namin ang aming mga pagkukulang po sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Kabagan niyo kami sa umaga po ito patuloy at hayaan mo yung masalita ay patuloy na mangusap sa amin at patuloy itong magdala sa amin tungo doon sa aming paglago, Panginoon, sa aming relasyon sa iyo, Panginoon, at gayon din higit sa Panginoon sa iyong kaluluwalhati, Panginoon, ay kami ay pagkaisahin po ninyo sa layunin pong ito, Panginoon. Maraming po salamat. Basbasan po niyo ang mga salitang ito sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Sige po, tayo po yung makakaupo ng muli. So, nice sumangkatan, mensahe po ng Diyos sa umaga pong ito, God's plan post-resurrection. Plano ng Diyos pagkatapos ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So ano nga po ba ang nangyari, no? Pagkatapos na si Jesus ay muling mabuhay, ano nga po ba ang naging plano ng Diyos pagkatapos po noon? Dito sa tala ng ating pong nabasa, ay makikita po natin ang ilang mahalagang bagay tungkol sa pananatili ni Jesus ng 40 araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Dati na rin sa mga tradisyong Pilipino, no, na yung 40 days na kapag ang isang kaanak ay namatay, ay nananatili siya rito sa loob ng 40 araw. No? Tradisyon din na iniisip ng marami na yung ika-40 araw ng pagkamatay ng isang kaanak ay kailangan ipanalangin. No? Kaya nga sinasabi, yung 40 days ay napakahalaga niyan sa maraming mga traditional na mga Pilipino. Pero sa ganang biblikal na sinasabi po rito, ang 40 days na ito ay yung pananatili ni Kristo at nagministeryo pa siya ng ilang mga panahong ito. At yung numero 40 ay napakahalaga po niyan. No? Sa Biblia, ito ay nangangahulugan ng isang pagbabagong buhay, paglago, pagbabago, transformation. It also signifies a change from one great task to another, no? Isang pagbabago ng isang dakilang
gawain tungo sa iba, no? At ito rin ay nangangulugan ng paghahanda. So sa iba ay mahalaga ito sapagkat ito ay inaalagaan ng maraming manunugal, no po? Kaya madalas yung 40 ay laman ng kanila pong itinatayang numero sa kanilang pinagsasagulan, no? Okay? So, tayo yung mga Kristiyano, huwag niyo itataya yan, ano? At hindi na tayo dapat tumataya, no? Sa numero po ito ng 40. So, number 1, no, yung example po niyan, kung bakit yung numero 40 ay napakalaga, isa lang mga biblical example no niyan ay yung pag-ulan, no po, ito pong dakilang pagbahang ito na tumagal ng 40 diyas, no? 40 days na yung great flood na ito ay natapos. Gayun din, nung si Moses po ay nag-ayuno sa loob ng 40 mga araw, no? Ito yung tinasapot nyo nating absolute fasting, no? Gayun din, no? Ang ating Panginoong Yesus ay gayun din, no? Na siya po ay nag-fast for 40 days. And si Moses, sabi dito, 40 days, sige, balik po natin doon. Moses fasted 40 days and nights to prepare, no? So, yun nga pong numero 40 ay isa to sa mga sinisignify nito ay yung preparation, no po? Kaya si Moses po ay nag-fast 40 days and nights to prepare himself to receive the law, no? Para ihanda siya, para tanggapin yung pong kautusan ng Diyos. Sa ano pa? Sabi yan, gayon din si Moses, nandoon ho siya sa taas ng bundok, sa loob ng 40 mga araw at gabi, para tanggapin ito pong kautusan na ito, no? Gayon din ang mga Israelita na sila ay nag-wander, no? Doon po sa loob ng 40 mga taon. Kung tutusin ay napakadali lamang dapat ay natunto nila o nasakop nila yung pong lupang ipinangako po ng Diyos, no? Pero alam ho natin ang mga nangyari sapagkat dahil din sila ay nagnasa na masamang mga bagay, no? Ito ang nagtulak sa kanila upang sumamba sa ibang Diyos, no? Naalala ho natin yon. Kung wala ang Diyos sa kanilang buhay, no? Ay napakadaling gumawa ho ng iba't iba pa pong mga kasalanan. Talagang sabi po roon sa 1 Corinthians chapter 10, sila ay nagumon sa immoralidad, no? Gayon din, no? Sa ilang mga iniquity na mga ginawa ho nilang mga kasalanan laban po sa Panginoon. Kaya nga ho, no, ilan sa mga henerasyon po noon ay hindi ho sila nakarating, bukod sa hindi na sila nakarating doon sa lupang pangako na iyon, ay sila po ay nangamatay. Ano po? Sa halip na napakaisi na lamang dapat na ginugol nila sa paglalakbay patungo po sa lupang pangako, inabot po sila ng 40 years. At dito sa loob ng 40 taon na ito, dito po nangyari po yung napakadilim na bahagi po ng mga karanasan ng mga Israelita. Okay? Amen. Diyan po tayo. 40 days din, tingnan natin, sumunod, example, na ang propeta Elijah o si Elias ay lumakad ng 40 araw para marating yung pong bundok ng Horeb. So, wala namang means of transportation noong mga panahon na yun, no? Kaya ganun kahaba ang naging paglalakbay ni Elijah. Pero significant no po yung 40 araw na yon sapagkat marahil nga, no, yung paglalakbay na yon sa loob ng 40 days ay dito niya na-experience yung presensya ng Diyos, no? Na lalo po niyang nagpaiting, no, ng kanya pong ministeryo. Alam niyo, yung mga experiences ng mga prophets na ito ay magbibigay din sa atin ng mahalagang mensahe, no po, na yung mga tagal na marahil na atin hong mga na-experience sa buhay, maganda man o pangit, no, ay meron laging magandang mensahe ang Diyos sa atin yon. Dito sa mga panahon ito na tetest yung atin hong unang-una, yung ating pong relasyon sa Diyos,
at kung paano ho tayo tumutugon doon sa mga nangyayari na experience natin sa buhay, mabuti man o masama. Amen. Naniniwala po tayo ron. And Jesus fasted 40 days to prepare, no? So, for His public ministry. So, ayan sa mga magandang paghahanda ni ginawa ho ng ating Panginoong Yesus bago ho siya pumasok doon sa kanyang ministeryo. Okay, purin po ang Panginoon. Amen. So, significantly, itong pong 40 ay napakahalagang numero ito sa ilang mga biblikal na mga pangyayari sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, especially sa ating sentro ng ating pong pangunahing karakter, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. And Jesus stayed on earth for 40 days after His resurrection. So hindi naman agad siya po ay umakyat ng langit matapos po siyang muling mabuhay, no? Kundi siya po ay nanatili pa ng 40 araw. At ano nga po ba ang kanya pong ginawa sa loob ng 40 araw na ito? Unang-una, what Jesus did ay He met them. Sabihin natin, He met them. Siya nakipagkita ho ang ating Panginoong Yesus sa kanila. At isa ito sa mga matibay na patunay na si Kristo nga ay muling nabuhay. Dito sa mga naging witnesses ng kanyang resurrection. Amen. No? Tingin nyo nga po yun. Kaya sabi rito, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, siya raw po ay nagpakita sa magitan ng maraming katibayan, pinatunayan niyang siya ay buhay. Di ba? Kahit na nga po ba yung sinasabi ng ilang mga mag-aaral ng Biblia, yung mga material evidences, no, na nagpapatunay na si Kristo ay muling nabuhay, yung walang lamang libingan, yung kayong lino na wala pong lamang katawan ng ating Panginoong Hesukristo na ibinalot po sa Kanya. No, yung mga angelic appearances na siyang nagpatunay din na si Kristo ay muling nabuhay. No? At ito po, yung mga witnesses na ito, na kanyang pinagpakitaan, na talagang naging bahagi ito, no? Na lalo na ng mga apostol, na pinangaral ho nila yung mabuting balita. Kasi ang muling pagkabuhay nito ng ating Panginoon sa Kristo is sa mga core ng message of the gospel. Ano po? Sabi ni Paul doon sa 1 Korinto, kabanatang 15, na ang mabuting balita nito na si Kristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. No? Sa baling bahagi po yan ng kanilang pamamahayag ng mabuting balita sa mga tao. Ano ho? Isang bagay din na pinatunayan nila yung mga witnesses na ito na handa silang magbuwis ng buhay alang-alang sa katotohanan ito. Di ba? Sino nga po ba ang maghahangad na mabuwis ng buhay sa isang kasinungalingan? Di ba? So, ayun ang nagpagbigay ng lakas ng loob pa sa kanila upang ipangaral talaga na sila yung mga naging saksi na talagang nakita nila na si Kristo nga ay muling nabuhay. Purihin po ang Panginoon. So, ilan sa mga appearances po niya ay nagpakita ho siya kay Maria Magdalena. Ano po? Doon po sa John chapter 20, verse 11 to 18, na alam natin itong si Maria Magdalena ay 7 demonyo ang pinalayas po sa babaeng ito. No, pero itong babaeng ito ay hindi lang siya nakalaya sa mga demonyo umali ho sa kanya, kundi siya rin ho ay nag-alay ng kanyang sarili sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pag-alay niya ngayon ay pinakita niya, pinadama niya na nung siya po ay naroon, habang si Jesus ay na kabayubay doon sa krus, isa sa babaeng mga naroon ay si Maria Magdalena. Amen. Amen. Okay, sino pa? Yung pong mga kababaihan na bumalik mula po roon sa libingan, no? So, hindi lang po sa ilang mga tao, siya po ay nagpakita, maging dito sa mga kababaihan ito, na siyang naghayag din sa kanyang mga apostol na si Kristo nga ay muling nabuhay. Sabi nga, bakit nga daw po sa babae siya unang nagpakita?
na siya'y muling nabuhay. Dahil yung mga kababaihan daw ay madaling magdala ng mga balita. Ano po? Totoo ba yon? Okay. Pangatlo, o sumunod, ay si Pedro. No? Si Pedro ay isa sa mga mahalagang alagad ng ating Panginoong Yesus na kanya po rin namang pinagpakitaan. Luke chapter 24, verse 34, makikita po natin doon. Si Peter, no, alam natin, nung siya rin ay i-commission ng Panginoon, pagkatapos sila'y magpanagpo doon po sa Dalampasigan, mamaya makita ho natin yon. So, another witness ay ito pong mga dalawang manlalakbay dito po sa daan ng Emmaus. Ano po? Makikita natin yon sa Luke chapter 24, verse 13 to 32. Na habang hindi pa nga ho nila nakilala na yung kanilang kausap at kasabay sa paglalakad ay mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Gayun din, ang mga disciples except Thomas, no? First, na kung siya ay nagpakita doon sa kanyang mga alagad na sama-sama sa isang panahon, itong Luke chapter 24, verse 36 to 43, na wala roon si Tomas, no? Isang senaryo na kung saan ay kumpleto yung mga alagad, pero si Thomas ay absent. Ano po? Kaya hindi niya mismo nakita at nasaksihan na talagang si Kristo ay muling nabuhay. Kaya nagkaroon po siya ng pag-aalinlangan, no? Na nasabi niya sa ganang kanyang sarili na malibang makita ko yung sugat sa kanyang mga kamay, no? Kanyang tagaliran, ay tsaka lamang ako maniniwala na siya talaga ay muling nabuhay. Pero after a week, no, ay kasama na muli ng kanyang mga alagad, nagpakita muli ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila at kasama na po si Tomas. John chapter 20, verse 26 to 31. So ayan ang mga serye ng pagpapakita ng ating Panginoong Jesus na siya nga ay muling nabuhay. So sumunod ay yung mga 7 disciples by the Sea of Galilee, no? Ito yung kung saan si Pedro ay kanyang tinanong, Pedro, mahal mo ba ako? Na ikatlong beses na tinanong siya ng ating Panginoong Jesus. No, yan yung tugon niya, Opo, Panginoon, alam niyo pong mahal ko po kayo. Then sabi ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. So kasi Pedro kasi discouraged na noon, no? Pero dito sa pagkakataong ito, muli siyang kinumisyon ng ating Panginoon sa Kristo na gawin yung ipinagagawa po sa kanya. Gaya na rin, nung una pa lamang siyang tawagin, bahagi po yun ng komisyon nila na dapat niyang gawin, no, sa mga darating. Okay? Kaya din, yung pong 500 mga tao sa Galilea, makakibasa ho natin yun sa 1 Corinthians chapter 15, verse 6, no? Ang ilang, samdami ho ng taong ito na kanyang pinapakitaan na siya muling nabuhay, no, ay napaka no, sapat na bilang na. Ayun yung isang witness lang sa korte, talagang ino-honor ho yun, no? Napakahalaga po nun. Yung mga eyewitnesses na talaga doon sa mga nangyari. Ito pa, gaano po karami itong mga taong ito para hindi maniwala ang iba, no, sa kanilang pagpapahayag. Pero gayon pa man, marami pa rin ang mga hindi naniniwala. Amen. Okay, gayon din si Santiago, ayon din doon sa unang Korinto, kabanatang 15, talata pong 7, si Santiago ay pinagpakitaan din ng atin hong Panginoong Jesucristo. Na nung una, isa siya sa mga brother ni Jesus na nag-aalinlangan din sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nung siya ay mabuhay na maguli, dito nagbago yung kanyang pananaw sa kanyang half-brother na ito na sa ating Panginoong Jesucristo. At alam niyo po ba, si James ang unang pastor ng Jerusalem Church. Ano po? Yan. So, sino pa? Sabi yung disciples receiving the Great Commission. Ano po? Hindi siya nagpakita rito sa mga kanyang mga disipulo dito sa Matthew chapter 28 verse 16 to 20. Okay, at dito kanyang kinumisyon ang kanyang mga disciple na ipangaral nila ang mabuting balita na kung sino man ang sasampalataya sa mensaheng ito ay maliligtas, subalit ang mga tatanggi ay mapapahamak.
Okay? At sila ay kinumisyon din na turuan sila at gawing alagad ang lahat ng bansa. Okay? Sumunod ay yung po mga apostol at the ascension. No? Dito po sa muling sa pag-akyat ni Kristo sa langit, yung mga apostol na nakasaksi, dito po sa Acts chapter 1 verse 3 to 11, at may dalawang lalaki po na lumitaw na kung saan sinabi nitong mga ito, anong itong inyong tinititigan, itong si Jesus na inyong na mga nasaksihan na umakyat sa langit, ay siyang babalik din kung paano niyo siya nasaksihan. Amen. So ito ay foreshadowing patungkol doon sa pangako ni Jesus na siya ay muling babalik. Amen. At alam niyo po ba, tayo ang kanyang pinangakuang babalikan po niya. No? Kaya tayo po ay maganda, patuloy tayong magbantay sa lahat din naman ng mga nangyayari ito, na huwag tayong mabahala sapagkat dapat mangyari ang lahat ng mga inaasahan po nating gaya ng kanyang mga sinabi sa kanyang mga unang mga alagad. Lalo na dito sa uling panahon na ito, na kung saan dito pa rin pa tayo nakapaloob, na may kinalaman din po yung pamamahayag ng mabuting balita sa lahat ng bansa at sa lahat ng tao na maaaring makapakinig nito sapagkat doon, ang hudyat. Yung kanyang mga sinabi doon sa Matthew chapter 24, na kung ang mabuting balitang ito ay naipangaral na sa lahat ng bansa at ito'y napakinggan na ng lahat, sa araw po darating ang kawakasan. So tayo naghihintay na lamang nung pagwawakas nitong uling panahon na ito ng kahabagan po ng Diyos. Alam natin, papasok ang panibagong panahon sa panahon ng dakilang kapigatian. Pero tayo po itinalagan ng Diyos hindi dito sa poot ng Diyos na ito na kanyang ibubuhos sa sanlibutan, kundi tayo po itinalagan ng Diyos upang maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Purihin po ang Panginoon. Kaya masa po tayo na mga katotohanan ito, kaya sinasabi nga, dapat na tayong gumising sa ating mga pagkakatulog, tayong mga mananampalataya. At nang sa gayon ay may handa natin ang ating mga sarili sa pagharap po natin sa ating Panginoon. Dumating man siya, buhay man tayo, patay, ang mahalaga ay tayo umaasam nitong pananabik, na may pananabik sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang Panginoon. And another person sa katauhan po ni Apostol Pablo, once na persecutor ng mga Kristiyano, and then siya isa sa mga naging apostol ni Kristo. Okay, sa kaulihan niya, sinabi niya, nagpakita sa akin ang Panginoon. At ito ay isang mahalagang testimonya ni Paul sa harapan ng mga paglilitis na kanya po rin namang hinarap. Mula sa mga gobernador, ng mga Romano, ay kanyang pinatotoo na talagang si Kristo ay muling nabuhay. So, saan naman tayo? Di ba? Paano natin mapapatunayan nga na siya ay muling nabuhay sa ating mga personal? Tayo mga inabutan itong huling panahon na ito. So, naniniwala tayo sa hindi lamang doon sa biblikal, na talagang siya ay muling nabuhay, kundi dito sa mga witnesses na ito, di ba? Na talagang itinaya nila ang kanyang buhay alang-alang sa katotohanan na talagang si Jesus ay muling nabuhay. Glory be to God. Amen. So what Christ did, ay He met them, At yan ay pinutunayan ng mga saksi na mga nakakita na siya ay muling nabuhay. Number 2, naging plano ng Diyos matapos na siya ay muling mabuhay? He spoke about the kingdom of God, Nagsabi siya, pagturo siya patungkol sa paghahari ng Diyos. Yung second sentence po natin, sinasabi riyan, nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos, So, yung first advent po ni Christ, nung siya po ay marito, ang inaasahan po ng kanyang bayan ay isang makapangyarihang pinuno, na magliligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng mga Romano. So, ang insiste ng kanilang mga bagay na kanila pong inaasahan na magliligtas po sa kanila. Pero alam ho natin, si Jesus ay hindi naparito upang maging gayon, ang kanyang maging dahilan, ng kanyang pagkakaparito, kundi siya po ay naparito bilang isang spiritual na pinuno.
Amen. No? Hindi ho isang political na pinuno. Purihin po ang Panginoon. Kaya dito hindi natin masisi ang mga kanyang kababayan sapagkat bagamat siyang araw po ay naparito pero hindi ho siya tinanggap ng kanyang mga kababayan sapagkat taliwas doon sa kanilang inaasahan ang kanilang Mesiyas, no? At magpahanggang ngayon, no? Talagang ang Israel ay umaasa pa rin ng isang Mesiyas na darating sa kanila, no? At ito ay yung ginatawag nating Biblia, yung false Messiah, no? Na kung saan ang Mesiyas na ito po ay yung tinatawag nilang counterfeit Christ, no? Na kung saan ay kung paano si Kristo ay nagkatawang tao, ang Diyos ay nagkatawang tao sa pamamagitan ni Kristo, ang diablo rin naman ay magkakatawang tao sa pamamagitan ng Antikristo. So, yan isang mga mahalagang ating mga maaring siya po ay narayan na, no? Sa ilang mga katauhan, personalidad na palaisipan pa rin ho sa atin kung sila nangaho yun sa mga nagdaan at maging sa kasalukuyan. Pero gayon pa man, umaasa tayo na talagang may sasakatuparan ng diablo ang kanyang hangarin na ito permissibly na ginawa ho ng Diyos na mangyari ayon sa mga itinakdang mga kapanahunan. Okay? Pero gayon pa man, no? Nakita natin after His resurrection, isa sa mahalagang ginawa ho ng Diyos, kalakip nito pong kanyang banal na planong ito, ay nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. At hindi naman inaasahan nung mga alagad, no? Na mag-establish po itong bansang Israel, sila ay kikilanlin, no? Ng buong sanlibutan. Pero hindi sa gayon, kaya nga sinabi ni Jesus, ang mga panahon ay itinakda ng Ama at hindi na kailangan pa malaman nila kung kailan yon. Pero yung pangako na si Kristo ay babalik at mag-establish siya ng talagang visible kingdom, no, sa kanyang pagparito. Amen. After nung sinasabi natin, yung second stage of Christ's return, no, sa Revelation chapter 19, ay mag-establish siya ng kanyang paghahari dito sa loob ng 1,000 taon ng kanyang paghahari. Tayo, no, na siyang umasat na nampalataya sa kanya, na kanya rin pinangakuan na makakasama tayo niya, hindi lamang sa spiritual kingdom na ito, kundi gayon din doon sa visible kingdom na ito na kanyang gagawin sa kanyang muling pagparito. Amen. So, yun ang inaasahan nila, no? Itong visible kingdom na ito. Kaya nga yung sinabi ni Jesus, ang mga panahon ay itinakda ng Ama, hindi na kailangan pa nila malaman kung kailan mangyayari yon. At nang gayon sa gayon ay hindi ho sila magkaroon ng pagkainip, kundi manampalataya sila at magtiwala pa rin na yung itinakda ng Diyos ay magaganap ayon sa timetable ng Diyos. Amen. So I spoke about that kingdom of God. So nung siya'y dumating, di ba? Kaya ang paghahari ng Diyos ay hindi doon sa ganang nakikita at nahawakan ho ng tao, kundi sa ganang hindi nakikita. Next, gawin natin. Pangatlo, no, sa isang mga naging bahagi ng plano po ng Diyos after His resurrection, sabi, He commanded them to wait for the gift of His Father, no? So, itong kaloob na ito na binanggit po ng ating Panginoong Hesus sa kanila ay walang iba kundi ang Espiritu Santo, no? Kaya nga si Jesus ay kailangan lamang manatili ng ilang kapanahunan upang ganapin yung kanyang misyon. At sino magpapatuloy matapos po siyang umalis, no? At ito po yung ipinangako po niya na siya'y dadalangin sa Ama at sila'y bibigyan pa ng isang patnubay na makakasama nila sa magpakailan paman. Na hindi nga raw po ito matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi ho siya nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Pero sila ay nakikilala ng kanyang mga alagad sapagkat hindi lamang ito sinasabi ng Panginoon, kundi mismo na-experience nila itong tinatawag po nating indwelling, no? Yung pananahan ng Espiritu Santo. Amen. Glory be to God. And the same thing na-experience natin itong kilos ng Espiritu Santo sa buhay po natin. No? Isipin po natin kung bakit po tayo
nagkaroon ng ganitong uri ng transformasyon sa buhay ho natin mula sa loob patungo roon sa labas, ay yan sa mga dahilan dahil ito yung katuparan ng ipinangako ni Jesus sa lahat ng mga mananampalataya. Glory be to God. Amen. No? Kaya siya ay sumasa atin. No? Isa sa mga gawain ho ng Espiritu Santo sa atin ay siya ay manahan sa atin. Siya rin ang siyang ating pong guide, no? O papatnubay sa atin sa lalo na sa mga katotohanan, no, ng salita ng Diyos, no? Kaya nga yung mga bagay na espiritual ay maunawaan lang daw po ng mga taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Di ba? Para sa mga taong may Espiritu Santo, ang alam nila yung kahalagahan ng bawat bagay. The same Spirit, no, na nagbibigay ho sa atin ng kakayanang gumawa at ganapin yung pong kalooban ng Diyos, no? Siya rin na nagbibigay ho sa atin ng mahalagang bunga upang tayo ho, no, ay makapamuhay na lumalago at nagbubunga. Tulad ng sinasabi, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, amen, kabaitan, kabutihan. Wala daw pong batas na magbabawal dito. No? Para bagang bawal umibig, wala pong batas na ganon. Bawal maging mahinahon. Wala ho. Ang Espiritu Santo ang gumagawa ng lahat ng iyon sa buhay ng isang mananampalataya. Purihin po ang Panginoon. The same Holy Spirit na siyang ating pong seal, no, o tatak natin, nang ibig sabihin tayo po'y mga pag-aari po ng Diyos. Na alam ni Jesus, alam ng ating Panginoon kung sino ang kanyang babalikan, no? Sapagkat bilang kanya, na kanya tinalaga sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santong siyang nagsilbing tatako natin at garantiya, sabi nga sa Efeso chapter 1, na tayo'y meron pang makakamtan, no? Garantiya yon, Espiritu Santo, bilang garantiya na meron pa tayong tatanggapin pagdating daw po ng mga takdang panahon. Baga sa earnest money, no? Bibigay tayo ng paunang bayad, no? Para sa atin. Parang gano'n lang, paglalarawan, na kung saan meron pa tayong tatanggapin sa kabuuan pagdating ng itinakdang panahon. Tingnan yung plano ng Diyos, napakabuti talaga ng Diyos. Di ba? Kung atin lang lilimiin ang kanyang mga ipinangakong ito sa atin, yung mga spiritual riches natin sa pamamagitan ng ating dopong pakikipag-isa kay Kristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, napakayaman mo. Ikaw rin. Kung alam mo lang. Yung mga kayamanang ito na tinanggap natin, ito yung mga spiritual na kayamanang ito na atin hong tinanggap, bunga ng atin hong pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus. And the same promise, no, na binigay ni Kristo sa kanyang mga disciples, habang kasama po siya kanila, pinagbilinan sila ni Jesus na wag munang kayong alis sa Jerusalem, sa halip hintayin niyo ang pinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Ano bakit itong mensaheng ito ay dapat meron tayong authority panghawakan itong pangako ng Diyos. Di ba? Unang-una, si Jesus ay hindi sinungaling. Kaya pwede natin panghawakan yung kanyang mga pangako eh. Di ba? Okay? Amen. At sinabi ko na sa inyo. Sige po, tuloy natin. Si Juan daw ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal ay babautismuhan sila sa Espiritu Santo. So, yung pong indwelling and baptism ay distinct, no, from each other, no? Ibig sabihin, magkaiba ho ng mga experience itong dalawang bagay pong ito, no? Kaya nga, isa sa mga atin hong pinahawakan, tinuturo po sa atin na yung initial physical evidence na ang isang mananampalataya ay nabautismo ng Espiritu Santo ay siya po ay nagsalita ng iba't ibang wika. Yun ang sinasabing initial physical evidence na ang isang tao ay na-experience itong baptism of the Holy Spirit. At yun nga ho, during the Feast of Pentecost, di po ba,
na akmang-akma, no? Nung si Kristo po ay mamatay, ito po ay nangyari during the feast of Passover, di ba? Siya ang haing handog pampaskwa. Dumating naman ng Espiritu, bautismo ng Espiritu Santo ay during the feast of Pentecost, no? Tinatawag nilang ditong pista na unang bunga, first fruit. Okay? At alam natin, no, yung koneksyon nung sinasabi ni Jesus na pagtunog ng trompeta, isa sa mahalaga rin pista ng mga Hudyo ay yung Feast of Trumpet na ating maaring i-connecta, no, tungkol doon sa kanyang pagparito. Pagtunog ng trompeta ayon sa kanyang sinabi, no, at yung sinabi ni Paul sa mga believers sa Thessalonians, no, pagtunog ng trompeta na ito ay isang hudyat na kung saan bababa ang Panginoon, bubuhayin muna yung mga nangamatay kay Kristo. Pagkatapos tayo daw po mga buhay pa ay isasama niya sa pagtitipon doon sa mga muling binuhay, doon sa papawirin, at doon ay makakapiling daw po natin ng Panginoon sa magpakailanpaman. Purin po ang Panginoon. That's our blessed hope, no po? Yan po ay isang pinagpalang pag-asa po natin mga mananampalataya. Yan isa sa mga motivation natin kung bakit tayo nagpapatuloy sa pananampalataya. Ano po, kahit na may nangyayari po sa atin, yung mga challenges sa kanya-kanya nating buhay bilang mananampalataya, ito yung motivation natin dahil meron tayong pag-asa na ito kay Kristo. Hello mga kapatid, amen. Malapit na ho siyang dumating. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, malapit nang dumating ang Panginoon. Yan. Patuloy ka lang. Hindi sa kasalanan, ha? Patuloy ka sa kabanalan. Yung sinasabi na paksa natin kanina. Purihin po ang Panginoon. So, pang-apat, He commissioned them to be His witnesses, no? Ayon doon sa, sinabi ni Jesus sa verse 7, na ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda po ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon mangyayari. Ano po? Ang mahalaga, ito ang gawin ninyo. And this is what Jesus commanded them, no? Tuloy natin. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Okay? At kayo'y magiging mga saksi ko. First, doon sa Jerusalem. Larawan din ng ating first mission field bilang mga Kristiyano, ang ating hong sambahayan, ang ating pamilya. Okay? Sa buong Judea. So, alakip din ang koneksyon nito doon po sa Jerusalem. Maaring ito'y larawan ng ating mga kaanak na kailangan din tayo mag-witness sa kanila. And sa Samaria, maaring ito'y may mixture of differences, no, na mga sa cultural, sa races, no. So, ayun mga ibang lahi. Hindi naman nating kamag-anak o iba nating mga kapitbahay, sumalarawan yan sa mga Samarians and hanggang sa dulo ng daigdig. So yung scope ng ating witnessing ay hindi lamang limitado sa gaya ng ating sambahayan lang. Ano po? Amen. Diyan po tayo o sa ating komunidad. Kung saan man natin dalhin ng Diyos, no? Kung may nandoon ka sa tanggapan mo, andoon ka man sa paaralan mo, o saan man tayo maaring dalhin ng Diyos. Ano po? Ang mahalaga ay huwag mawala itong komisyon na ito ng Panginoong Hesus sa atin bilang mga Kristiyano, na tayo ay maging kanyang mga saksi sa lahat. Ano po? Sa lahat ng tao. Sa lahat ng mga taong ating tung pwedeng maabot. Diyan po tayo? Kasi may mga taong maabot ninyo na hindi ko maabot. No, nalilimitahan tayo sa bagay na iyon. Pero okay lang iyon. Pero kasi kaya nga tayo tinawag personal ng Diyos, no? Dahil meron tayong maabot na hindi ho maabot ng iba. Kaya tayo nilagay ho ng Diyos doon sa lugar na iyon. Ano po ba kung bakit nilagay niya rin sa sentro ang kanyang bayang Israel? Para maging ilaw sila sa kanilang mga neighboring nation, di po ba? Doon sa mga nakapaligid sa kanilang mga bansa. Yan din tayo. Amen po ba? Kaya natin, ang ating mga liwanag ay magbigay liwanag sa mga nadirim lang, mga
tao. Ano po? Tayo rin ay magsilbing mga asin upang hindi tuluyang mabulok sa kabulukan, no, sa ang mga tao. Okay? So alam natin ang daigdig na ito ay patungo sa pagkabulok. Ano po? Kaya din ang mga taong itinuring ng Diyos na mga makasalanan ay patungo ito sa ibayo pang pagkabulok spiritually, no? Kaya nga tayo isang mahalagang panawagan po sa atin ng Diyos, itong mahalagang mensahe na ito sa atin, di lamang doon sa kanyang unang mga pinagbilinan nito, kundi ito'y nagpapatuloy sa atin ang baka ngayon. Ang church na hindi po nagmi-mission, mamamatay po yan. O, kaya nga, o bakit tayo merong ganong uri ng selebrasyon, di ba, sa ating praise and worship? Dahil doon, isa sa mga mahalagang dahilan po niyan, ay may mga kaluluwang mga naliligtas. Di ba? Yung early church, no, nakita natin na doon sa first church sa Jerusalem, no, na dahil doon daw po sa iba yung atmosphere na experience at nasaksihan ng mga taong nasa labas, yung mga mananampalatayang nagkakaisa doon sa loob ng iglesia, no? Isa yun sa mga naging eye-opener ng mga taong nasa labas upang sila ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, no? At yung kakaibang pamumuhay na nangyayari sa pamumuhay ng mga early believers na ito ay nagkaroon ito ng impact doon sa mga taong nasa labas. Kaya sabi roon, araw-araw idinaragdag ng Diyos ang mga naliligtas. Tingin niyo po 'yon? Isipin natin day by day na mga nako-convert sa Kristyanismo ay naidaragdag sa loob ng iglesia. Kaya hindi lamang sa uri o kalidad, no, na lumago ang mga unang mananampalatayang ito, kundi sa dami, no po, kasi nadaragdagan sila eh. At yun naman ang plano pa rin, di po ba? Yung principle of reproduction sa atin, during dito sa tinatawag po natin Great Commission natin ito, with regards doon sa propagating the gospel and doon sa discipleship, no? Kaya nga, yung principle of reproduction, noong pamanguna, di ba? Sinabi ng Diyos sa unang tao, humayo kayo at magpakarami. Amen. Di po ba? So, gayon din, in terms sa atin hong church, di po ba? Tayo na isang disipulo ni Kristo ay manganak ka, mag-produce ka ng another disciple. Amen po ba? Ikaw, na isang pastor, kung ikaw may pastor, mag-produce ka ng another like you. Hindi mang tulad-tulad natin. Ibig sabihin, mag-produce ka ng another. Amen. Amen. So, hirap ko yung cloning, no? Wala ko tayong cloning. So, ang mahalaga ay sundin natin itong pinagagawang mahalaga ito ng Diyos sa atin. Kasi ito yung last na tagubilin ni Kristo, di po ba? Lasa naman yung last will ay mahalaga po yan. Kasi doon nakasalalay yung hinaharap nung pinagbibilinan. So, ganun din tayo. Di po ba? And the last will command ng ating Panginoong Kristo ay humayo tayo. Amen? At ipangaral natin ang mabuting balita at ang mga sasampalataya maliligtas, ngunit ang mga hindi ay mapapahamak. Wala na ho tayong pananagutan kung sila man ay tumanggi sa ating mensaheng daladala. Amen po ba? Ang mahalaga, gawin natin yung pinagagawa ho ng Diyos. Okay? Hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. So ito mga converse na ito, ay huwag nyo lang hayaan na masila. Ano po? Kundi ingatan nila, no, sa pamamagitan ng pagtuturo, no, ng pag-aalagad sa kanila upang mapanatili, no, ang kanilang pananampalataya. And make disciples, sabi, among the nations, sabi, ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Then, verse 20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng mga inuutos ko sa inyo,
Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin po ang Panginoon. Yun ang napakaganda yung makasama mo si Kristo. Lalo na kung ang ating ginagawang ito ay para sa paghahari ng Diyos sa buhay ng maraming mga tao, ay maasahan natin ang pakikisama ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga lagi tayo, sa mga taong maaari po nating ma-encounter na pwede nating magkaroon tayo ng opportunity na sila po ay ating mabahaginan. Lagi tayong umasa sa Espiritu Santo. Bigyan tayo ng mga salita. Kahit nga ang kanyang mga alagad, di po ba? Huwag kayong makatakot. Darating ang sandali na kayo'y harap sa mga gobernador, di ba? Upang kayo litisin, kayo'y makakaranas ng pagkakabilanggo dahil sa inyong pangangaral. So, alam natin na experience yun, yung mga apostol, ano po. Pero gayon pa man, tagubilin niya na sila, ang Diyos ay, ang ating Panginoong Yesus ay kasama nila sa lahat ng mga panahon na yun. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, habang tayo binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, ito ay isang great, sabihin natin, great opportunity para tayo'y makapag-share sa iba. Okay? Sapagkat, unang-una, ito ay tagubilin ng ating Panginoong Yesus bago siya umakyat ng langit. Na tinaasahan niya ang mga bunghang ito pagdating ng atin hong pagharap sa Kanya. Ipagsusulit din ho natin kung ginawa ho ba natin, ipinangangalakal ho ba natin, nag-initiate ba tayo, o itinago natin, ibinao natin sa ilalim ng lupa. Nagkakaintindihan ho ba tayo? Okay po? Nawa ay masumpungan tayo na masabi sa atin ng Panginoon na tayo naging tapat at naging mabuting Kanyang mga lingkod. Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa mabiyayang mga salita pong ito at hinihiling namin na ito nawa ay patuloy na makapenetrate sa puso at buhay ng bawat isa po sa aming mga narito at hindi po masayang ang mga opportunity na binibigay mo po rin po sa amin upang kami ay makapag-initiate pa rin na makapag-share ng gospel, Panginoon, sapagkat this is the greatest need of man, Panginoon. Kaya mong ito'y magkaroon ng bigat sa aming mga puso, Panginoon. Kung sa gayon, Panginoon, ay nasaan man kami, Panginoon, naroon lagi, Panginoon, ang aming pagnanais, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong mabuting balita sa mga taong aming pong na-encounter, Panginoon. Sa mga taong aming pong mga kasama at sa mga tao, Panginoon, na kailangan nila ang iyong pagliligtas, Panginoon. Kaya naman, ito ay dalangin po namin na kami ay puspusin po ninyo ng yung banal na Espiritu lagi, Panginoon, upang sa ganon, panawag kami ng lakas ng loob na sabihin ito, kanino man, Panginoon, sino man sila, Panginoon, regardless sa kung ano ang kanilang pananampalataya, Panginoon, sapagkat alam namin, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Kaya naman, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay, maging handog na buhay, banal at nakalulugod po sa iyo, Panginoon. At itong pag-aatas po nito, Panginoon, ay amin pong malayang gagawin na may pag-ibig. Una sa iyo, gayon din po sa mga kaluluwa, Panginoon, maliligtas, Panginoon. Bigkisin mo kami, Panginoon, lagi ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, upang lalo po namin mapalagana, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Kami ay naghihintay na lamang ng kaunting panahon, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ay aming pumakasama sa pangwalang hanggan, Panginoon. Ikaw, kaibigan, baka ito ang sakadaan upang makilala mo si Jesus na siyang nagligtas sa atin mula sa kapangyarihan pagkakaalipin ng kasalanan.
Ang sabi ng Biblia, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, mananalig ka ng buong puso, na siya'y muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Ang kanyang muling pagkabuhay, ang siyang nagdulot ng pag-asa sa lahat ng mga sasampalataya. Kung yan ang nais mo, bakit hindi ka manalangin sa iyong kinalalagyan? At sabihin mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko po na ako po isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan, Panginoon. Patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, sumasampalataya ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay upang ang aking mga kasalanan ay mapawalang sala at magkaroon ako ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita sa aking puso, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. At simula ngayon, Panginoon, isinusuko ko po sa iyo ang buhay ko pong ito, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, na may pagtagubilin po namin ang the rest ng aming pong fellowship na ito. Panginoon, ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.